So, hi guys! Welcome to my channel. It's me, Lala Lulu. So, ayan, gagawa tayo ngayon ng two-tier na pang first birthday at naked cake siya. Yes, first birthday pero ang request ay naked cake. So, ito na nga guys, ang ating naked cake na for first birthday. Yes, first birthday. Pero ito yung napili at anyway, okay lang naman yun. So, ayan, nakikita nyo, mayroon tayong combination ng chocolate cake at saka ng chiffon cake. Ang ginawa ko niyan, a night before, nilagay ko na sa ref at nakita nyo, naka-plastic na siya. Nilagyan ko na siya ng filling kasi alam mo naman ang naked cake. Dapat talaga sigurado ang pagkaka-stock mo kasi kung hindi, mahirap na kasi nga wala siyang icing o kaya yung fondant. So, ganyan ang ginagawa ko pag naked cake. So, combination of moist chocolate and chiffon cake. So, yun ang ating base. Ang base natin is 8 by 5. So, very simple lang ito pero okay naman siya at mura ko lang naman yan ibinigay, di ba? So, okay na yan siya. So, yung pag-usapan nga natin yung fully paid na cake na pagdating na ng oras ng paggawa ay nagiging free na lang. So, this time naman, baguhin naman natin, kabaliktara naman. Ito ay walang deposit at binayaran ito nung kinuha lang. Okay, mahirap ang walang deposit kasi maraming mga pwedeng mangyari. But dito sa case na to is talagang tiwalang-tiwala naman ako kasi unang-una, wedding coordinator siya, mga celebrations, mga kung ano no celebration, talagang siya ang gumagawa, nagdi-design ng mga event. So, ayun na nga, tiwala naman ako at parang anak ko na rin to. So, ayun na nga. Kaya tuwang-tuwa ako nung pinick up ito, di binayaran niya ako ng 2.5. Yes, 2.5 lang po ang bigay ko dito. All cake naman siya na 2-tier. So, yung una na wedding cake natin, 2.5 pero dami ang sa itaas. Kasi naman, ito bali direct ano to eh. Minsan nag-iiba talaga ang price, no? 'Di ba? Pero patawarin niyo na ako, guys. So, ayan na nga. 2-tier siya na all edible worth 2,500. So, ito yung nakakatuwang mga instances sa pagbe-bake na talaga namang pagdating kumpleto pa ang bayad, o, di ba? Pero wag ka, mag-ingat ka sa mga ganito kasi noong panahon na ako ay talagang kalakasan pa ng pagbe-bake, agoy, nakailang ano din ako, wedding coordinator na anong tawag diyan, yung naaano ka na scam na tinatawag. So, marami din akong experience niyang mga scam na yan. Diyos ko, alam mo naman dito sa Manila, mga naglalakihang pang mga cake. Nung panahon talaga, different hotels ang pinagdadalhan namin. Nung mag-pandemic na saka na huminain until now. So, noon, may wedding coordinator, hindi lang isa. Diyos ko, talaga. Pero una, siguro hanggang 5 orders siya sa akin. So, yung 5 orders, nag-okay. Okay pa siya. Bayad pa siya ng bayad every time pick up niya. Aba, itong last na. Isang wedding sa isang Paco Garden, ang tawag dito. Basta may area dyan sa Paco Park na parang garden. Doon sinelebrate. Ang ganda pa naman ng cake as in. Hala, hindi niya binayaran. Sabi, ipapasa ko na lang po ganito, ganun. Hanggang hindi na nabayaran at ang nakakaloka pa. Nakita ko sa post sa Facebook, ala, ang dami niyang na-scam, hindi lang ako. Kaya ang ginawa ko, pinabayaan ko na agad. At ito na nga guys, nilagyan na natin ng 5 sago straw ang ating cake. Yes, dito naglagay ako ng 5 sago straw dahil yung ibabaw niya is cake din. So mabigat yun, kailangan masusuportahan itong nasa ibaba. So ganyan lang, hindi na natin pinakinis. At yan, naglagay ako ng DIY na cake board. So ipinatong natin, ayan. So, ito yung pinaka-easy na way kung paano kayo papatong ng mga 2-tier cake or mga tiered cakes. Okay? So, ayan din. Nakita nyo, itong top tier natin nakalagay din sa plastic dahil gabi ko pa nga prepare na ang pag-filling niya. So, kaya ano na siya, kumbaga nakadikit na talaga ang bawat isang layer. So, ayan. Ilagay na natin. At makikita nyo, parang hindi siya pantay-pantay. O, diba? Kasi yung
Para-parehas yan size 6, pero medyo nag-deflate ang ating chiffon. Kaya hindi na ganyan. At naglagay din ako ng 4 na barbecue stick. Ito ay para talaga masuportahan na ang buong cake. So, tinagos ko yan dyan sa ating board. So, naano pa nga ako dahil ganyan nga ang ginawa kong style. Pero pwede naman, dapat hindi ko pa pala pinakinis ang baba. Pero okay lang kasi nga nude cake lang naman to. So, walang problema. So, pero kung next time, para hindi na magdoble-doble ba, huwag nyo munang pakinisin yung ibaba. Pag na-assemble nyo na siyang lahat, doon nyo na pakinisin. Ayan. So, pinuputol natin ang sobra. Huwag kayong mag-alala kung hindi man yan pantay dahil mahabulin pa natin yan ng icing. So, dyan nga, tinatanggalan ko yung mga nalaglag na crumbs. Ayan. Ginamitan ko na ng stick para matanggal kasi may nalalaglag. At, ayan, lalagyan na natin ng icing natin. Yes, ang icing natin dito is no other than whip it. So, kung may tanong kayo sa pag-prepare niyan, balikan nyo lang yung aking video ng nakaraan kasi may pinakita na ako doon kung paano i-prepare ang whip it. So, sa pag-prepare ng whip it, sabi ko sa inyo, kailangan i-mix nyo muna ng wala pang halong tubig o kaya ice hanggang ma-dilute or lumambot ang paste. Kasi ang whip it ay paste ang base. So, ganyan lang kadali ang ating cake for today's video. So, ayan, kumusta naman kayo dyan? Ano ba ang ating mga dilemma sa ating pagbe-bake? O, di ba? Ay, may share pala ako sa inyo. May nag-message sa akin. Sabi, may tinatanong siyang price ng isang cake na mataas. Sabi ko, kailangan na, alam nyo, pag nagtatanong kayo ng price ng cake sa akin, hindi ko yan pwedeng ibigay sa inyo agad-agad kasi kailangan natin i-costing. Especially kung hindi ko pa naman siya nagawa. So, mostly kasi nagtatanong kayo ng price. Mahirap magbigay ng price, lalo pa mga tiered cake tapos wedding cake pa. So, kailangan, ang isang maibibigay ko sa inyong tip para magkaroon kayo ng idea kung how much ang ipaprice nyo sa inyong cake, especially yung mga tall cakes at wedding cakes, debut cakes, ay mag-benchmark kayo. Ano ang benchmark? Pagtanong-tanong kayo dyan sa malapit sa inyo na gumagawa ng mga ganyang cake. So, kasi doon nyo mabibase kung magkano rin ang pwede nyong ibigay. Or kaya yung mga katulad sa RR o kaya yung sa Goldie, pwede kayong mag-benchmark doon. Although napakataas ng difference nila. Pero, at least mayroon kayong idea. Okay? So, yun ang tip ko for today's video. So, ayan. Okay na tayo. Maglalagay na tayo ng ating design. Ganyan lang siya kabilis. So, ayan. Benchmarking ang tawag doon. Kaya nga lagi baga ako nag-upload ng mga nakikita kong cakes na kinakainan namin para magkaroon kayo ng idea kung magkano ang bintahan. So, yun. At ito na ang ating first birthday cake. Set yan, 225 ang gamit ko. Ay, gamit ko. Ang bigay ko. Diyos ko, wala na talaga. So, ayan guys. Sana may nakuha kayo na namang idea. Done. Thank you so much. Ayan na ang cake natin.